Alamin naman natin yung pinakaling sitwasyon o kasalukuyang sitwasyon po dyan sa EDSA People Power Monument. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Jason Rubrico. Jason, magandang gabi. Jade at Bar, magandang gabi. Tinapos na nga ng Iglesia ni Cristo ang kanilang programa bandang alas 8 ng gabi. At ngayon nga ay naglabas din ng pahayag ang Quezon City Department of Public Order and Safety dahil kanila lang kinumpirma na binawi na nila ang permit ng INC para sa isasagawang rally bukas. Babasahin lang natin ang opisyal na pahayag. Kakalabas lang nito kapartner Jade at kapartner Admar. At sinasabi na, I quote, ipinapabatid ng Quezon City Department of Public Order and Safety na hanggang ngayong araw na lamang ang permit na inilabas sa Iglesia ni Cristo para sa kanilang rally sa EDSA. Bahagi ng tungkulin ng lokal na pamahalaan ang pangalagaan ang interes ng publiko. At base sa nakalap na mga report, matinding abala na ang idinulot ng protesta sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Libo-libo ang nahuli sa eskwela o trabaho o libo-libo ang nahuli sa eskwela o trabaho o sadyang hindi na nakapasok at naperwisyo ang negosyo. Nilabag din nila ang kasunduan na manatili lamang sa White Plains at hindi okupahin ang EDSA. Iginagalang natin ang kalakayan sa pagtitipon at pagpahayag ng damdamin, ngunit hindi ito maaaring makasagabal sa kapakanan ng nakararami. At yun nga, kapartner Jade Admar, ang opisyal na pahayag ng Quezon City Department of Public Order and Safety, meaning kapartner Admar Jade, hindi na pwedeng ipagpatuloy ng INC ang kanilang rally, kilos protesta dito sa EDSA People Power Monument. At kanina nga inanunsyo ng isa sa kanilang mga leader na ipagpapatuloy nila ang kanilang kilos protesta doon naman sa liwasang Bonifacio sa Maynila. At yan muna ang latest update, kapartner Jade, kapartner Admar. Balik muna sa inyo sa studio. Yan po mga kapartner, ang live update ni partner Jason Rubrico live mula dyan sa EDSA People Power Monument kung saan ay kinumpirma nga na wala nang mangyayaring rally bukas kasunod ng pagbawi po ng Quezon City Government ng permit na una na nilang inilabas. Binasa pa nga natin kanina yung mga magiging patakaran dahil nga sa nakikita nilang mga paglabag at lilipat na sila doon mismo sa public park po, no? So mas mas free na yung mga rallyista na magsagawa po ng kilos protesta. Wala nang needed na permits kundi tayo nagkakamali doon sa bahagi ng liwasang Bonifacio. Samantala, nanawagan si Congressman Leandro Leviste sa Kongreso na ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control projects. Iginit din niyang dapat may paliwanag sa publiko ang nilalaman ng tinatawag na Cabral Files kung magiging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Narito ang balita ni Daniela Paulite. Naghain si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng isang resolusyon na nananawagan sa Kongreso na ipagpatuloy ang investigasyon sa irregularidad sa mga flood control project. Kasabay ito ng isinagawang malawakang pagtitipon sa EDSA People Power Monument noong Martes kung saan nanawagan ang mga dumalo ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon kay Leviste, nakadidismaya umanong nahinto ang investigasyon sa flood control matapos ang operasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI noong Marso 2026. Kinundi na rin ng mambabatas ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga nagsusulong ng investigasyon, kabilang si Senador Rodante Marcoleta. Anya, isang malaking kahipokritohan ang pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta, gayong marami umanong mambabatas ang tumanggap ng campaign donations mula sa mga kontraktor na nakinabang sa mga flood control project. Ang mga kampanya ng maraming mga kongresista at senador ay pinondohan ng mga kontraktor na nakinabang sa flood control. Kaya ito po ang height of hypocrisy na pinakakasuhan pa si Senator Marcoleta na hindi naman tumanggap ng ganitong klaseng pondo. Umaasa rin si Leviste na kung magiging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi nito itatago ang anumang nalalaman kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Ginit niyang dapat maipaliwanag ni Bonoan sa publiko ang nilalaman ng tinatawag na Cabral Files at mailahad ang mga opisyal at individual na umano'y sangkot sa mga transaksyon. Anya, mismong si Senator Ping Lacson ay nagsabing may hindi bababa sa 5 cabinet secretaries at ilang undersecretaries na umano'y nakatala sa mga dokumentong iniwan ni Yumaong Undersecretary Cabral.
Maraming mga nakapangalan sa files na ito ay mula sa executive branch na namumuno sa mga investigasyon. Umaasa si Liviste na magagamit ang testimonya ni Bunoan upang mapanagot ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa anumang irregularidad o anomalya sa mga flood control project. Binigyan din niya na kailangang gampanan ng Kongreso ang tungkulin nito na mapanatili ang sistema ng check and balances, lalo na sa gitna ng tumitinding panawagan para sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Samantala, nanawagan po ang isang governance and policy expert ng patas at pantay na pagpapatupad ng batas sa lahat po ng opisyal ng pamahalaan. Ayon sa kanya, mahalagang mapanagot ang sinumang lumalabag sa batas. Ngunit hindi umano dapat maging selective ang pagpapatupad ng hustisya. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Iginiit ni governance and policy expert na si Carlos Kita na dapat managot ang lahat ng opisyal ng gobyerno sa anumang paglabag sa batas. Gayunman, sinabi niyang kinakailangang maging patas ang pagpapatupad ng hustisya upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Ang panawagan ng bawat Pilipino dapat ay accountability sa ating mga public officials, no? Pero dapat po ay maging patas po tayo, no? Alam naman po natin, ba't ko sinabing patas? Kasi nagiging selective po ang hustisya. Ayon kay Kita, nakikita umano niya ang selective justice sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din niya ang mga ulat at testimonya ng ilang individual, kabilang ang mga dating sundalo na nagsasabing may mga nasaksihan silang umano'y irregularidad at katiwalian sa paggamit ng pondo ng bayan. Sinabi rin niya na may mga ulat na nagsasaad ng malalaking halagang umano'y sangkot sa mga naturang aligasyon. Gayunman, wala siyang inilahad na partikular na ebidensya o detalye na nagpapatunay sa mga naturang pahayag. Okay lang naman po na magkaroon tayo ng ganyan, yung accountability. Pero dapat po'y hindi selective. Dapat po'y talagang tunay ang adhikain. Samantala, nananatiling mahalaga ang masusing investigasyon at due process sa pagtalakay sa anumang aligasyon ng kateoriyaan upang matiyak na ang pananagutan ay nakabatay sa sapat na ebidensya at naaayon sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNI News. Samantala, nanindigan po ang Office of the Ombudsman na transparency at accountability rin umano ang kanilang isinusulong sa gitna po ng planong paghahain ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito po ay kasabay ng isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito balita ni Margot Gonzalez. Matapos ihayag ni Ombudsman Boying Rimulya nitong araw ng Lunes sa plano magsampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta ngayong linggo, nagsagawa ng peaceful rally sa EDSA ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kabilang sa mga mensaheng nakasulat sa kanilang mga placard ang nag-imbestiga sa nagawan, ang igaganti ay kulungan at ang korap, kinakanlong, ang nagbubunyag, ang kinukulong. Nakasuot din ang mga nagtipo ng puting t-shirt na may nakasulat na transparency, accountability. Nagbigay naman ng reaksyon ang Office of the Ombudsman sa naturang rally. Ayon sa Ombudsman, transparency at accountability rin ang kanilang sinusulong at walang sino man ang sasantuhin sa pagpapatupad ng batas. Lalo na ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, patawanan sa atin pag mali ang ginawa. Ang problema nga, pagka lilitaw na landas, kinakailangan tayong magpakita at itubig ang landas na bumabaloktot. Kung accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. We understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro there might have been a little bit of miscommunication dahil sa totoo lang, parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman. Nanindigan ng Ombudsman na may batayan ng planong kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap ni Marcoleta ng 75 milyong donasyon noong 2025 elections at sa hindi umano nito pagdeklara ng naturang halaga sa kanyang SALN at SOSE. When you talk about plunder, it's a series of combination of acts where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. And from the own admissions as well,
of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit, hindi po niya na-deklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Dagdag pa nito, kahit hindi public funds ang tinanggap na donasyon, maari pa rin umano itong pumasok sa plunder kung pasok ito sa mga elementong nakasad sa batas. Yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin po siyang tawaging plunder. Sa panig naman ni Marcoleta, naniniwala itong bending the law ang ginagawa ng Office of the Ombudsman. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, pag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Bilang tugon, sinabi ng Office of the Ombudsman na karaniwan na umanong depensa ng mga public official ang sabihing sila'y pinupolitika o inuusig kapag naharap sa mga kaso. Maraming kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials. At kadalasan, yan po talaga ang nagiging sagot nila na pinapersecute sila, na it's about politics. Hanggang ngayon ay wala pang tiyak na araw kung kailan ngayong linggo ihain kaso laban kay Marcoleta. Samantala, nanindigan ng Office of the Ombudsman sa pagpili kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang state witness sa flood control scandal. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang maaring maging testimonya ni Bunoan sa pagbuo ng mga kasong isasampa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunman, nilinaw nilang ang pagiging state witness ni Bunoan ay nakadepende pa rin sa magiging desisyon ng korte. We will ask for the discharging, or we will ask for him to be excluded, but ultimately it will be up to the court to do that. If it doesn't approve? Then there's nothing much we can do. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.